Inihayag ng Department of Foreign Affairs na 15 RORE mission sa BRP Sierra Madre ang naisagawa ng matiwasay simula ng pasukin nila ng China ang kasunduan. Patuloy din umanong ipaglalaban ng ahensya ang pambansang interes at soberanya ng Pilipinas, habang sinabi naman ng Armed Forces of the Philippines na hindi pa tumutugon ang China sa mga kahilingan para sa kabayaran para sa mga nasirang barko at kagamitan at ang pagbalik ng mga nakumpiskang baril at personal na gamit ng mga sundalo noong hinaras ng China ang mga sundalong nagsasagawa ng resupply mission, sabay giit na hindi aabandonahin ng Armed Forces of the Philippines ang Ayungin Shoal. Habang ni-reject naman ng Amerika ang mga pagtatangka ng China na isulong ang mga ambisyon nito sa teritoryo ng Pilipinas. Ito daw ay isang unilateral na pagtatangka ng China na gamitin ang mga kahinahinalang dahilan sa kapaligiran at pamimilit upang isulong ang malawakang pang-aangkin nito sa teritoryo ng Pilipinas, at iginiit ng Amerika na naninindigan ito kasama ang Pilipinas bilang suporta sa isang malaya at bukas na Indo-Pacific. At sa Middle East naman, isang attack helicopter ng Amerika ang lumipad malapit sa Qasim Island sa Iran, pero ang Iran ay mas piniling sa update sa patuloy na tensyon sa pagitan ng China at Pilipinas. Nilinaw ng Department of Foreign Affairs na walang balak ang pamahalaan na magkaroon ng iba pang provisional agreements sa pagitan ng China at Pilipinas sa ibang bahagi ng West Philippine Sea. Sa isang statement, sinabi ng DFA na kinukonsidera nila ang pagkakaiba ng posisyon ng Pilipinas at China pagdating sa 2016 Arbitral Awards sa ginawang provisional understanding. Ayon sa ahensya, limitado ang kasunduan sa rotation at provisioning RORE mission sa BRP Sierra Madre sa Ayungin Shoal at hindi nito malilimitahan ang aktibidad ng Pilipinas sa lugar. Inihayag din ng DFA na 15 RORE mission sa BRP Sierra Madre ang naisagawa ng matiwasay simula ng pasukin nila ng China ang kasunduan noong 2024. Patuloy din umanong ipanaglalaban ng ahensya ang pambansang interes at soberanya ng Pilipinas. Ayon naman sa militar ay hindi pa nababayaran ng China ang Pilipinas para sa mga pinsala mula sa komprontasyon sa Ayungin Shoal noong June 17, 2024, kabilang ang paggamot sa isang opisyal ng hukbong dagat ng Pilipinas na malubhang nasugatan sa insidente. Sinabi rin ni AFP Public Affairs Chief Colonel Cerces Trinidad na hindi pa tumutugon ang China sa mga kahilingan para sa kabayaran para sa mga nasirang barko at kagamitan at pagbalik sa mga nakumpiskang baril at personal na gamit ng mga sundalo noong hinaras ng China ang mga sundalong nagsasagawa ng resupply mission sa Ayungin. And as to the compensation for the equipment and the damage done to our assets, I think it was the Armed Forces of the Philippines that submitted this particular requirement, and again, it seems that there's still no response to actually communicate our intentions to the People's Republic of China. Habang binatikos naman ng Amerika ang China, kung saan sa isang pahayag sinabi ng US State Department na hinahangad ng China na tanggihan ng mga mangingisdang Pilipino na makalapit sa lugar na nakapalibot sa Scarborough Shoal. Ni-reject din ito ang mga pahayag ng China na bumuo ng isang nature reserve, isang pagtatangka umano ng China na isulong ang mga ambisyon nito sa teritoryo ng Pilipinas. Ito daw ay isang unilateral na pagtatangka ng China na gumamit ng mga kahinahinalang dahilan sa kapaligiran at pamimilit upang isulong ang malawakang pang-aangkin nito sa teritoryo ng Pilipinas. Nagtapos ang pahayag sa isang linya na ang Amerika ay naninindigan kasama ang Pilipinas bilang suporta sa isang malaya at bukas na Indo-Pacific. Kaya naman ang Amerika ay nangakong magpapadala ng 4 na mga Coast Guard cutters sa bansa upang tulungan ang Pilipinas na pagpapatrolya nito sa West Philippine Sea. Habang inihayag naman ni US President Donald Trump na inalok umano siya ng China ng mga wind turbine. Ani Trump ay mayroon silang mga ganito, ngunit hindi umano ito gumagana dahil para lang sa pagpapanggap ng China. Ani Trump ay napakatalino ng China. You know, they sell us wind turbines, but they don't use too many of them, so it's because they're smart.
They sell them, but they don't use them. They have one that's pretty big. Does it work? It just is for purposes of show. When they go to look at a turbine, they go and show them, and here we are, but they never work. So it's crazy, but Samantala, kinumpirma naman ng Philippine Air Force kahapon na isa sa mga FA-50 fighter jets nito ang nakaranas ng maliit na discrepancy habang pabalik sa Pilipinas mula sa Pitch Black Exercise 2026 sa Australia. Ayon sa spokesperson ng Philippine Air Force, bago dumiretso sa Pilipinas ay dumaan muna ang mga fighter jets sa Indonesia. Ngunit habang palapag sa Indonesia ay doon na nakaramdam ng pagkakaiba ang piloto, pero ligtas naman umano ang lahat ng crew member at nakabalik na sa Pilipinas. Dagdag pa ng Philippine Air Force ay hindi naman kailangang i-ground ang mga FA-50 fighter jets at nananatili itong ganap na gumagana at handa nang i-deploy para sa mga misyon. At sa update naman sa marupok na tigil putukan sa pagitan ng Iran at Amerika, sinabi ng Iran na mananatiling sarado ang Strait of Hormuz kung hindi papayag ang Amerika sa nais ng Iran na bayaran ng mga pinsala sa mga istruktura ng Iran na sinira ng Amerika sa panahon na matinding labanan. Sa mga coastal ng Iran ay makikita naman ang mga oil spill dahil sa pag-atake ng Iran sa mga commercial vessels kamakailan na ayon sa Iran ay nagpupumilit na tumawid sa Strait of Hormuz kahit walang pag-aproba mula sa IRGC Japan Navy. Ngunit kahapon muling umingay ang mga social media matapos makuhanan ng video ng mga lokal ang isang attack helicopter ng Amerika na lumipad malapit sa Qasim Island sa Iran na bahagi ng Strait of Hormuz. Matatanda ang isang attack helicopter din ng Amerika noon ang lumipad sa kaparehong lugar sa Strait of Hormuz at binaril ito ng IRGC hanggang sa bumagsak na nag-trigger naman upang magpatuloy ang kanilang mga bakbakan. Ngunit sa panahong ito, kahit nakaalerto ang Iran, ay mas pinili ng Iran na hayaan na lang ang attack helicopter ng Amerika na magpatrolya sa kanilang mga isla. Sa kabila niyan ay binago na ng rehimen ang mga namumuno sa kanilang militar ngayon sa utos umano ni Iran Supreme Leader Mustafa Khamenei at ang mga bagong nagpapatakbo ngayon ng mga militar ng rehimeng Islam sa Iran ay sina Governor of Gilan and Semnan provinces and Deputy Interior Minister. He most recently led the Iranian Central Military Command before being appointed as acting chief of the General Staff. A senior army commander who joined in 1984, Brigadier General Haydari served as commander of the Army Ground Force for nearly a decade and later as deputy commander of the Iranian Central Military Command. A veteran IRGC commander who joined the force in 1980, Major General Vahidi has served as head of the IRGC Intelligence, commander of the Quds Force, Defense Minister, and Interior Minister. He was appointed Deputy IRGC Commander in December 2025 and later Caretaker Commander following the martyrdom of Major General Pakpur. A veteran of the Saddam-era war who joined the IRGC in 1979, Major General Mustafa Izadi has commanded the IRGC ground force and currently serves as Deputy for Strategic Affairs at the General Staff, in charge of the headquarters for cyber and emerging threats. A veteran IRGC commander who joined the force in 1982, Taeb has commanded the Basij Resistance Force and the IRGC Intelligence Department for 13 years before being appointed advisor to the IRGC Commander-in-Chief. A veteran IRGC Navy commander who joined during the 1980s Iraq War, Rear Admiral Azmai led the 5th Naval District for 13 years before serving as Deputy Navy Commander. He was appointed as acting commander in July, following the martyrdom of Rear Admiral Tang Siri.